Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapalob din sa ating programa maya-maya ang panayam kay Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, kaugnay po sa kamakailang survey patungkol po sa commitment ng mga Pilipino na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Dako muna tayo sa ating balitaan. Mainit ang naging pagtanggap ni na Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos sa Imperial Palace nitong Miyerkules. Ito'y bilang bahagi ng 4 na araw na state visit ng Pangulo sa Japan. Sa nasabing aktibidad, ginawaran ang Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Ito ang pinakamataas na pagkilala na iginagawad ng Japan. Bilang tugon, iginawad naman ni Pangulong Marcos ang Order of Lacandula na mayroong ranggong supremo o Grand Collar para kay His Majesty Emperor Naruhito, habang Order of Gabriela Silang naman para kay Her Majesty Empress Masako. Sumisimbolo ang mga pagkilalang ito sa buong loob na pagsusulong ng mga Pilipino at Hapon sa kapayapaan, mutual understanding at patuloy na kooperasyon tungo sa ikauunlad ng dalawang bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Gaya po ng aking nabanggit, ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard o PCG pagdating po sa usapin ng West Philippine Sea. Walang iba kundi si Rear Admiral J. Tariela. Rear Admiral Tariela, magandang araw po. Ito po si Win Peñano ng Radyo Pilipinas World Service. Hello sir, good afternoon po. Magandang tanghali din po sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Bali, Rear Admiral Tariela, kamakailan po kasi ay lumabas po yung survey ng Okta Research po kung saan 76% po ng mga Pilipino sa bansa ang committed o buo ang loob na suportahan ng pamahalaan sa pagtatanggol po sa teritoryo ng ating bansa. Kasama na po dyan yung West Philippine Sea. Bilang ang inyo pong hanay, ang isa po sa nangunguna sa nagbabantay po sa ating karagatan, ano po yung reaction nyo rito? Well, para sa akin, ito yung clear evidence no that the Filipino people appreciates the transparency effort under President Marcos, no, kung saan ipinapaalam natin sa ating mga kababayang Pilipino ang ginagawa ng Coast Guard, Opo. ng Armed Forces of the Philippines para tindigan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Opo. And I think those sacrifices that we're doing inspired other Filipinos, no,
na sabihing titindig at susuporta rin sila sa ating laban sa West Philippine Sea. Opo. So ito pong lumalabas po na resulta po ng survey ng Okta, nakadagdag po ba ito ng moral sa inyong hanay po? Yes, definitely, no. Ang magkaroon ng ganitong resulta ng survey, nakakataba ng puso to sa hanay ng Philippine Coast Guard at maging sa Armed Forces of the Philippines, no? Opo. Knowing that the Filipinos are behind our sacrifices and patriotic duty sa pagtindig sa West Philippines. Opo. Bale, Rear Admiral Tariela, gaano po ba kaimportante yung maikintal po sa ating mga kababayan yung pagmamahal sa bayan at sa pagtatanggol po sa ating teritoryo? Alam mo, para sa akin, sir, no? Kapag pinag-usapan natin ang pagmamahal sa bayan, pag pinag-usapan natin yung being patriotic and recognizing our responsibility for our fight in the West Philippine Sea, para sa akin, it is very important. Not just because it is something that we do, but most importantly, we need to assert our rights dahil obligasyon natin ito para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. The reason why we're standing firm for our rights is because we recognize na ito ay ipapamana natin sa susunod na saling lahi ng Pilipino. And that's how I want the Filipinos to see it, no? Na obligasyon natin to bilang Pilipino, hindi lamang dahil ito ang ginagawa ng Coast Guard or tinitindigan ni Pangulong Bongbong Marcos. Opo. Bali, Rear Admiral, sa survey din po kasi ay lumalabas din po na may 17% yung nananatiling undecided o hindi po makapagbigay ng kanilang tugon sa issue, habang 7% naman po yung hindi sang-ayon. Paano po natin ito tinitingnan at ano-ano po yung ating mga hakbang upang maipaintindi natin sa ating mga kababayan ang kahalagahan po ng pagprotekta sa ating teritoryo, lalo na po dyan sa may West Philippine Sea? Alam mo, para sa akin, ang kahit sinong kababayan nating Pilipino, whether they are living in Luzon, Visayas, or Mindanao, I don't think na it is something na naiintindihan nila, no? I would like to see it as something na mayroon lamang kakulangan sa pag-intindi or pag-unawa sa ating obligasyon. And ayoko ring maniwala na ang Pilipino na kinikilala ang sarili niyang Pilipino ay hindi nire-recognize ang responsibilidad niya para ipaglaban ang ating teritoryo. Opo. So, Rear Admiral Tariela, patuloy din po yung sinasagawa nating mga information drive para po mas marami pa pong mga kababayan natin yung maging aware pagdating po dito sa usapin ng West Philippine Sea. Yes, we are still continuously conducting university engagement, civil society engagement, pakikipag-ugnayan sa local government, sa National Youth Commission, in different parts of the country para mas paigtingin natin ang kaalaman at kamalayan ng ating mga kababayan pagdating sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Opo. Rear Admiral Tariela, bali maiba lang po ng kaunti po sa tinatopic natin ngayon. Sa ngayon po ba, kamusta naman po yung pagbabantay po ng PCG po sa West Philippine Sea? May na-monitor po ba tayong mga bagong hindi pangkaraniwang galaw po sa lugar? Kasi last time po parang nabalitaan po na natin na may isa pong research vessel po dyan sa may West Philippine Sea. Kamusta na po yung lagay ngayon dyan po sa area na yan? Well, as of this time, we are still deploying our Coast Guard assets. Patuloy na pag-monitor ng ating karagatan sa West Philippine Sea. Kasama natin dito ang Armed Forces of the Philippines and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa mga pagkakataon na meron tayong mga namamataang illegal Chinese research vessel na nagkakandak ng illegal marine scientific research, ito ay ating itinataboy, idinodokumento at sinasubmit natin sa NTFWPS. Bali ngayon po, patuloy din po yung sinasagawa nating mga binibigay po na ayuda po sa mga kababayan nating mangingisda po dyan sa area na po na yan. Tama po ba? Yes, patuloy pa rin ang tinatawag nating KBBM, no? Yung kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda, kung saan ang Philippine Coast Guard kasama ang BFAR ay namimigay ng yelo at ng additional fuel subsidy para mas paigtingin ang kanilang pangingisda sa karagatan ng West Philippine Sea. Opo. Rear Admiral Tariela, panghuli na lang po, may mensahe po ba tayo sa ating mga kababayan po hinggil po sa usapin sa pagmamahal po at pagprotekta sa ating teritoryo?
Well, ang aking mensahe sa ating mga kababayang Pilipino, we need to understand that our obligation to fight for our territorial sovereignty is our obligation as Filipinos at ito rin ay responsibilidad natin for the next generation of Filipinos. We need to have selfless understanding, no, na bilang Pilipino, hindi lamang enough na mahalin mo ang Pilipinas. Isa sa obligasyon dito ay ipaglaban ang ating teritoryo. Opo. Okay, maraming salamat po Rear Admiral Tariela sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Maraming pong salamat. Ayun po. At yan po ang ating naging panayam kay Rear Admiral J. Tariela, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard o PCG hinggil po sa mga usapin sa West Philippine Sea. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, naging matagumpay ang high-level roundtable meeting sa pagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Japanese business executives sa Tokyo. Sa nasabing pulong, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang economic agenda ng kanyang administrasyon at ipresenta ang Pilipinas bilang isang matatag, competitive at mapagkakatiwalaang katuwang ng mga mamumuhunang Hapones sa mahahalagang sektor. Sa pahayag ng Pangulo, sinabi nitong isang pagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas ang naging pagdalo sa naturang pulong ng mga tinaguriang most respected leaders na nasa iba't ibang larangan gaya ng trading, manufacturing, financial institutions at iba pa. Nakatanim na niya sa Philippine Development Journey ang Japanese enterprise mula sa larangan ng infrastructure, manufacturing, energy, mobility, logistics, trade, tourism at iba pa. Dagdag pa ng Pangulo, hindi lamang mamumuhunan ang Japanese businessmen sa Pilipinas kundi nagsilbi ring builders ng ekonomiya ng bansa. Japanese companies have long been part of the Philippine story. But today, I want to say this clearly. You are no longer just investors in our economy. You are the builders of our economy. Junior. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ugnayan at pagtutulungan ng Pilipinas at Japan mas pinalakas pa ng dalawang bansa ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang binigyang diin ng Pangulo nang makapulong nito ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League bilang bahagi ng kanyang state visit sa Tokyo. Mula Japan, nagbabalita si Alvin Baltazar. Mas pinalakas at itinaas pa ng Pilipinas at Japan sa pinakamataas na antas ang kanilang ugnayan at partnership na nagpapakita ng pambihirang tiwala sa isa't isa. Itong inanunso ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging remarks sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League meeting na bahagi ng kanyang aktibidad sa Japan State Visit. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership ay naipakita ng Pilipinas ang pinakamataas na antas ng diplomatic framework sa kauna-unahang pagkakataon. Sumasalamin niya ito sa pambihirang tiwala ng dalawang bansa sa isa't isa. Sa pagunita ng ika-70 anibersaryo ng ugnayan diplomatiko, muli rin pinagtibay ng Pangulo ang magkatulad na pagpapahalagaan ng Pilipinas at ng Japan para sa maritime democracies at commitment para sa isang malaya, bukas at inklusibong Indo-Pacific na nakabatay sa paggalang sa isa't isa at pagsunod sa pandaigdigang batas. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman ng Pangulo sa commitment ng JPPFL na lalo pang mapalakas ang relasyon ng Japan at ng Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Allow me therefore to sincerely thank the JPPFL for your firm commitment to strengthening Philippine-Japan relations. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. isinusulong ang mas malalim na parliamentary at strategic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang kabuuan ng balitang yan ihatid sa atin ni Raquel Bayan. Itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na parliamentary at strategic cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas, kasabay ng pagharap nito sa mga miyembro ng Japan-Philippine Parliamentary Friendship League. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang hakbang na ito lalo na sa gitna ng geopolitical tensions at global economic uncertainties. Sa harap ng mga Japanese lawmakers sa Tokyo, binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga nasyon na kapwa nagsusulong ng international law, regional stability at economic resilience. Anya, pinaplanong pag-angat ng Philippine-Japan relations sa isang comprehensive strategic partnership, sumasalamin lamang sa tiwala at kumpiyansa ng Japan at Pilipinas sa isa't isa. Kinilala rin ng Pangulo ang anyay proactive role ng Tokyo sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific region, partikular sa pagpapatatag ng regional security, economic security, technological innovation maging ng supply chain. Samantala sa panig naman ni JPPFL Chairman Moriyama Hiroshi, ipinunto nito ang pangangailangan na maipagpatuloy ang pagtutulungan at pagpapalitan ng best practice ng mga mambabatas ng dalawang bansa, lalo na anya sa pagitan ng mga mas nakakabatang mambabatas. Sa ganitong paraan, mahihikayat ang mga makabagong idea at kooperasyon at tutugon sa mga nararanasang hamon ng dalawang bansa, halimbawa sa linya ng climate change at makabagong pamamaraan sa agrikultura na ginagamitan na ng digital technology. For the Philippines, and I believe for Japan as well, this moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world. It is in this context that the Philippines and Japan are moving to elevate our relations to a comprehensive strategic partnership, the highest tier in our diplomatic framework and a first for the Philippines. This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Lalo pang sumidhi ang interes ng Japanese business community at stakeholders sa Pilipinas mula sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Kinumpirma ni Philippine Ambassador to Japan, Mylene Garcia Albano, na maraming Japanese investor ang nagtutungo sa embahada at nagtatanong kung paano sila maaaring makapaglagak ng kanilang negosyo sa Pinas. Ayon kay Ambassador Albano, noon pa man ay una nang nagpahayag ang Japanese business community sa harap ni Pangulong Marcos ng kanilang tiwala sa paglalagak ng kanilang negosyo sa Pilipinas. Nakita naman niya ang resulta ng pagtitiwala at kumpiyansa sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pamumuhunan sa Pilipinas mula sa Japan. So I believe the Japanese business community views the Philippines in a very positive light. Their investments in our country continues. So marami pong investors happily come to the embassy and also talk to our trade office to find out how they can further invest in our country. Si Philippine Ambassador to Japan, Mylene Garcia Albano. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU na inaasahang magbibigay ng dagdag na oportunidad para sa ating mga kababayan. Sa ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Marcos sa Japan, sinaksihan nito ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng Ayala Group at mga nangungunang Japanese company sa Tokyo, Japan. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque, ang kasunduan
kasunduan ay may kinalaman sa pagpapalawak pa ng kooperasyon hinggil sa digital finance, smart cities, infrastructure at iba pang proyekto. Sa nilagdaang MOU patungkol sa digital finance ay nakapaloob dito ang partnership ng Ayala Group, Mint o GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ang kolaborasyon sa marketing technology at iba pang digital platforms. Kasama rin sa MOU ang pag-aaral sa pagkakaroon ng Intelligent City Initiatives na ang target ay magkaroon ng AI-powered system, urban data platforms, digital city services, connectivity at smart mobility. Importante ito for cybersecurity, for AI, for e-commerce, and also to make sure that we are really going digital already on a more aggressive basis. So they will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that. So maganda yung naging MOU signing. This is a partnership between Ayala and the Japanese firms that we signed. Ang pahayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nakatakdang dumating sa Pilipinas ang General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at Vietnam President To Lam para sa isang state visit mula Mayo 31 hanggang Hunyo 1. Sasalubungin ang Vietnamese leader ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Vietnam at ika-10 taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ng lider ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahang tatalakayin ng dalawang lider ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam kung saan mayroong higit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Kasabay ng diplomatic relations celebration ng dalawang bansa, target ding buksan ng Pilipinas ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinauukulang miyembro ng gabinete na paghandaan ang posibleng matinding epekto ng El Nino sa Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang mga hakbang na dapat ipatupad dahil posibleng makaranas ang bansa ng matinding tagtuyot sa mga susunod na buwan. Nirerepaso na rin anya ang mga naging tugon noon sa El Nino upang malaman kung alin sa mga ito ang naging epektibo. Matatanda ang una ng inanunsyo ng Pag-asa ang pagpasok ng El Nino sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, mahigpit na binabantayan ng National Water Resources Board o NWRB ang level ng tubig sa Angat Dam lalo't paparating na ang El Nino pagsapit ng buwan ng Hunyo na posibleng tumawid pa hanggang sa susunod na taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay NWRB Executive Director Dr. Civilio David Jr., nananatiling nasa normal ang level at operasyon ng Angat Dam, ngunit nagsasagawa na rin sila ng iba pang mga hakbang upang maiwasang bumaba pa ang level ng tubig bunsod ng naitalang below minimum operating level nito. Kaya naman prioridad ngayon ng NWRB ang supply ng tubig sa Metro Manila na kinakailangang hindi lamang ng mga kababayan kundi ng iba't ibang establishmento at pasilidad. Magkakaroon lamang ng posibleng adjustment sa alokasyon ng tubig oras na pumalo sa 170 hanggang 160 mark ang level ng tubig sa Angat Dam.
Sa Opo. ganito po kasing level na medyo mababa na sa minimum operating level ay mas priority ang water supply sa Metro Manila. Ganun pa man, no, dahil tapos na rin po no, yung tinatawag nilang dry cropping season, nakapag-ani na po sila. No? Itong buwan ng Mayo, wala hong masyadong pangangailangan. Kaya ngayon, wala hong munang alokasyon para sa irigasyon at hihintayin ho muna natin siguro makarecover no, yung ang dam no, doon sa mas normal o comfortable na level. Kasi nga po, pag nagsimula po kasi tayong magbigay no, ng alokasyon o release para sa irrigation, ay kailangan rin po nating isustain yan. Yan ang tinig ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagbabala na ang pag-asa hinggil sa mas malalakas na bagyo, bunsod ng inaasahang El Nino pagsapit ng Hunyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis, posibleng below average na bilang ng bagyo ang maranasan ng bansa, ngunit kaakibat naman nito ang pagtaas ng posibilidad na nasa typhoon at super typhoon category ang mga ito. Ito rin kasi ang naranasang mga senaryo sa mga nagdaang El Nino phenomenon sa bansa, kaya naman ito rin ang dapat paghandaan ng buong bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inaasahang papasok sa Pilipinas ngayong Huwebes ng hapon o gabi ang binabantayang tropical storm sa Pasipiko na tatawaging Tropical Storm Domeng. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas ang tropical storm at maging typhoon sa Sabado, Mayo 30 habang binabaybay ang Philippine Sea. Posible namang itaas ang signal number 1 at maaari ring lumakas ang habagat sa Sabado. Bagamat mababa ang tsansa na maglandfall sa bansa si Tropical Storm Domeng, maaari pa ring makaramdam ng malalakas na hangin sa extreme northern Luzon habang inaasahan ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa mga baybayin ngayong weekend. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kaugnay sa paghahanda sa Tropical Storm Domeng, higit sa 4 na milyong family food packs nakapreposisyon na bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nakapreposisyon na sa iba't ibang warehouse ang nasa higit 4 na milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ayon sa Pag-asa, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi ang bagyo at nagbabanta pa itong umabot sa typhoon category. Bukod naman sa food packs, nakahanda na rin ang higit 361,000 na ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items ng ahensya. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong na maipaparating sa mga posibleng maapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy ang pag-alalay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding tagtuyot sa lalawigan ng Cagayan na nasa ilalim ngayon ng State of Calamity. Nitong Miyerkules, ipinagpatuloy ng DSWD Field Office 2 o Cagayan Valley ang payout ng emergency cash transfer sa Tuguegarao City at Bagao. Bahagi ito ng pinalawak na ayuda para sa mahigit 1,100 corn farmers sa lalawigan kung saan tumanggap ang bawat benepisyaryo ng tig 10,125 pesos bilang panimulang kapital upang makatulong sa muling pagpapasigla ng kanilang mga sakahan. Ayon sa DSWD, magpapatuloy pa ang payout sa mga susunod na araw para makompleto ang target na 3,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan sa probinsya.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita ay tinuturing ng palasyo na isang oportunidad para mas kilalanin pa ng publiko ang mga senador mula sa nangyaring walkout sa plenaryo ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ang nangyaring walkout ng minority bloc ay isang uri ng refleksyon upang makita kung sino nga ba ang totoong naglilingkod sa sambayan ng Pilipino at kung sino ang nagsisilbi lamang para sa kapakanan ng iilan. Dito natin makikita ang mga Pilipino, dito makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga ng sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinabulaanan ng palasyo ang mga alegasyong ipinupukol sa administrasyon na ito umano ang may pakana ng paglutang ngayon ng iba't ibang kasong ibinabato sa mga miyembro ng majority bloc ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bago pa man mabuo ang 13-man member ng kasalukuyang Senate Majority Bloc ay gumugulong na ang mga kaso dina Senador Jinggoy Estrada at Senador Chis Escudero. Giit pa ni Castro na hindi kailanman minanduhan ng ehekutibo ang Office of the Ombudsman at sarili nitong inisyatiba ang pagtutuloy sa mga kaso ng katiwalian sa ilang mga senador. Ang malinaw sa ngayon, ani Castro, ay hindi kailanman manghihimasok sa mga isyu ng Senado at legislatura si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila. Hindi lamang sa kanya. Marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balita pa rin sa Senado, pagpilit ng pagbotohan ng pagtalakay sa Remote Voting Rule Amendment, senyalis na talo ang argumento ng Majority Bloc ayon kay Senador Ping Lacson. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion. Giniit ni Senador Ping Lacson na ang pagpilit ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-divide the House o magbotohan ng mga senador noong Martes ng gabi para talakayin ang panukalang amyenda sa rules para sa remote voting ay pag-amin na wala sa kanilang panig ang katotohanan o batas. Matatanda ang noong Martes ng gabi ay naging mainit ang debate ng mga senador nang ipresenta sa plenaryo ang mosyon na payagan ng online na pagboto sa sesyon ng isang senador. Kwestiyon ng minority bloc na kinabibilangan ni Lacson ang procedure ng pagtalakay sa panukalang amyenda sa Senate Rules. Anya, tila binaypass ang Committee on Rules na hindi pa nabubuo at wala pa ring chairman ngayon. Tanong ni Lacson, kaya ba nais mauwi sa botohan ng usapin ay dahil alam ng kabilang panig na talo ang kanilang argumento at nais nilang agad matapos ang debate. Binanggit rin ni Lacson na tinawag niyang dirty tactics ng majority bloc dahil sadyaan niyang pinahaba ang recess at ang interpellation ng isang hiwalay na panukala para hintayin makaalis sa mga miyembro ng minority bloc. Hindi rin anya agad pinaalam sa minority na planong talakayin ang panukalang rule amendment para sa remote voting. Pinaliwanag rin ni Lacson na nagpasya ang minorya na mag-walk out at maiwan si Minority Leader Tito Soto para questionin ang quorum at magmusyon na i-adjourn na ang sesyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Hindi sang-ayon ang Makabayan Bloc ng Kamara sa panukala ng mayorya sa Senado na payagan ang electronic participation at pagboto ng mga senador na hindi pisikal na dumadalo sa plenaryo. Ito'y kasabay ng umiinit na usapin kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino na nakikita nilang estratehiya ito upang mapanatili ng mayorya ang sapat na bilang sa mga mahalagang botohan sa Senado. Ayon kay Tino, hindi ito katanggap-tanggap na nahakbang sa panig ng Senate majority. Anya, hindi dapat amyendahan ng mga patakaran ng Senado kung walang sapat na bilang ng mga senador na dumadalo sa sesyon. Nangyari yan dahil garapalan talaga ang nangyayari sa Senado. Gustong itulak nung mayorya, dahil napakanipis nung kanilang mayorya, itong really unacceptable rule allowing for online voting. No, hindi po katanggap-tanggap yan. House Deputy Minority Leader Antonio Tino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sinabi naman ni House Impeachment Trial spokesperson Representative Renny Co na kinakailangan talagang physically present ang lahat ng senator judges oras na umarangkada na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ani ko, hindi kasi mabibigyang hustisya ang pagsusuri ng mga ebidensya kung wala naman sa mismong paglilitis at naka-teleconferencing ang isang senator judge. You need to be physically present to appreciate the evidence. You need to be physically present to appreciate hindi lang yung direct answer to questions pero even yung nonverbal language, yung kanyang gestures na sa punot dulo bubuo ng mas complete pictures sa senator judges, tutulong sa kanilang sa discretion. Ang pahayag ni House Impeachment Trial spokesperson Representative Renny Co. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iginiit ng Commission on Elections o COMELEC na malabong hindi matuloy ang napipintong eleksyon sa 2028. Ayon mismo kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, labag ito sa konstitusyon ng Pilipinas at walang contingency o kahit anong di maaasahang pangyayari na makapipigil sa halalan. Giit pa ni Garcia na kung talagang makapagpasaan niya ng batas ang Kongreso na layong hindi matuloy ang eleksyon sa 2028, hindi pa rin ito uubra dahil walang mas mataas na batas kundi ang konstitusyon. Sa ngayon pa nga lang ay naghahanda na ang COMELEC para sa 2028. Katunayan ay may preparasyon na para sa voter registration at nagpapasa na sila ng rules at guidelines para sa halalan. Batay naman sa 1987 Constitution, kada 6 na taon tuwing unang Lunes ng Mayo ay dapat magbotohan ng panibagong Pangulo at hindi dapat magpasa ng panibagong batas para labagin ito. Ang tanging paraan lamang ay amyendahan mismo ang konstitusyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Itinutulak ngayon ng Department of Labor and Employment o DOLE na mapalakas pa ang visitorial powers ng ahensya sa Angeles City, Pampanga kasunod ng gumuhong gusali roon. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, mahalaga kasing matutukan ngayon ng DOLE ang usapin ng kaligtasan at occupational safety ng mga manggagawa at kung may mga regulasyon sa labor code na nalalabag. Ang target ngayon ng DOLE, ani Tolentino, ay madagdagan ang mga inspectorate teams sa bawat rehiyon upang mas maipatupad ang monitoring sa iba't ibang establishmento. Sa sitwasyon kasi ng DOLE Region 3 ay nasa 38 lamang ang inspectorate teams habang nasa 7,000 ang ongoing construction na dapat nilang mabantayan.
Siguro yung visitorial powers ng DOLE ay dapat mas iktingan. Under the law, pwedeng bisitahin ng DOLE 24/7 kahit anong establishment kung nagko-comply sa batas, lalong-lalo na sa safety ng mga workers. So, isa yon. Siguro pangalawa ay dapat din natin mapalakas yung hanay ng labor inspectorate namin kasi parang kulang. Ng pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala pang partikular na may kasalanan sa gumuhong gusali hanggat hindi nalalaman ang tunay na dahilan ng pagguho nito. Ani Remulla, pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon kung saan uunahin ng CIDG ang data gathering at fact-finding upang matukoy ang sanhi ng insidente at kung may nangyaring kapabayaan. Magtatalaga naman ng mga qualified engineer para i-assess ang gumuhong gusali. Ipatatawag din ang contractor at owner ng gusali dahil sa kapabayaan nito sa mga empleyadong natutulog mismo sa ginagawang gusali. Hindi naman sila nawawala ng pag-asa na may buhay pa sa loob at magpapatuloy ang search and rescue operations ng mga responder. No one is qualified yet to give a fault-finding report. We are after the facts. Okay, we will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed. Okay, so wala pang may kasalanan yan until we find the proper people who are qualified to assess. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site. Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Umakyat na sa 5 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng pagkakarecover ng panibagong labi ng isang biktima kaninang umaga. Naging pahirapan ang pagkuha sa biktima dahil sa bigat ng mga debris. Sa ngayon, nasa 16 pa ang nawawala mula sa gumuhong gusali. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na magpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang ongoing na rin ang investigasyon sa sanhi ng pagguho ng gusali. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kumakalat na mga pahayag sa ilang Chinese platforms hinggil sa umano'y severing of ties o lumalalang ugnayan sa pagitan ng militar at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang insidente ng barilan sa Senado. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang naturang mga pahayag ay bahagi ng malicious influence operations na naglalayong lumikha ng pagkakawatak-watak kahit wala namang umiiral na hidwaan sa hanay ng militar. Binigyang diin ng AFP na nananatiling profesional at matatag ang kanilang katapatan sa konstitusyon at sa Commander-in-Chief na si Pangulong Marcos. Hinimok din ng AFP ang publiko na huwag maniwala sa mga mapanirang kwento ng China at sa halip ay beripikahin ang mga impormasyon mula sa mga autoridad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan.
Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan! Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, confidentiality ng mga magpapascreening para sa HIV at AIDS tiniyak ng isang DOH hospital sa Ilocos Norte. Para sa kabuong detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula RP Lawag. Impasigurado ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center nga agtalinaad a confidential ti impormasyon dagiti mapan agpa-screening para iti HIV/AIDS. Segon ken ni treatment hub nurse sa Halen Tawali nga iti paylaang triage ket masagatan dagiti tattao kalikagom na dumalan iti nasaong eksaminasyon. Kinuna ni Tawali akalpasan dayta awanan ti makaamot ti pakabigbigan dagiti individual kas panang surot ti protocol tapno maprotehiran isuda. Agpapan ngamin ita, ada pa ilang ti stigma dagiti tattao mainag iti HIV/AIDS. Namuan akalpasan ti screening kat rimuar a positibo daytoy. Dumalan pay daytoy iti confirmatory testing iti pasyente. No nagpositibo ti confirmatory testing, maipayan ti agas ti pasyente nga inuman na iti tunggal aldaw. Namuan nga dan ti nasurok 530 a kaso ti HIV/AIDS ditoy Ilocos Norte. Malipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Pagpaparehistro sa National ID, dinala ng Philippine Statistics Authority sa 37 barangay ng Nagilian, La Union para sa kabuuan ng balitang yan. Narito si Glenda Sarak ng RP Agoo. Balegi ti panagrugiti National ID Mobile Registration Operations karigiti 37 a barangay ti Nagilian, La Union nga idadaulwan ti Philippine Statistics Authority wenno PSA ken iti panakitinulong ti lokal a gobyerno. Nang rugiti mobile registration karigiti barangay ti Nagilian idi Mayo 25 ken aglepas inton Hunyo 18. May tunos dayto iti tarigagi ni President Ferdinand R. Marcos Jr. apan nakapapartak ti panakaidanon dagiti serbisyo iti publiko. Kabayatan ti panagparehistro. Personal sinarungkara ni PSA La Union Chief Statistical Specialist Dr. Danetes itinido ti aktibidad tapno maparigtari iti umili amang supportar iti Philippine Identification System. In panakaw ti PSA ababan iti mobile registration saanen ang masapol nga agbiyahe dagiti umili tapno masigurado ang maadaan dagito iti balido a pamaniknag iti pakabigbigan da para iti social protection, financial inclusion ken digital government services. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Glenda. Samantala mula La Union, baba naman tayo sa Timog Katagalugan. Paghahanda ng seguridad sa bubuksang Agro-Industrial Economic Zone sa San Pablo, Laguna, tinututukan. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena. Tinutukan ng pamanunsod ang paghahanda ng seguridad ng bubuksang Agro-Industrial Economic Zone sa lungsod ng San Pablo, Laguna. Ayon sa papalit ng LGU San Pablo, ay kanilang tinalakay sa Philippine Army Southern Luzon Command o SOLCOM ang kapayapaan, pampublikong kaligtasan at pinalakas na koordinasyon, lalo't higit sa paghahanda ng seguridad sa mga bubuksang mahalagang proyekto sa lungsod. Tumutok ang LGU at SOLCOM sa pagpapatibay ng kaayusan sa kapayapaan at seguridad kaugnay ng itatayong Agro-Industrial Economic Zone. Mahalaga ang nila ito upang makahikayat ang mga mamumuhunan, lumikha ng mga oportunidad sa trabaho at suportahan ang pangmatagalang pagunlad ng lungsod. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Tom, mula Southern Tagalog, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Dalawang scholar ng Department of Agrarian Reform o DAR sa Eastern Samar, bagong sandigan ng sektor ng sakahan at pangisdaan. Ang kabuang ulat hatid ni Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan. Duha nga mga anak parag-uma di Eastern Samar and Malangpuson nga nakatangpo sa kolehiyo pinaagyan scholarship program ng Department of Agrarian Reform. Ini ang Mera Ilmera Quijano nakatapos sa kurso nga Bachelor of Science in Agribusiness ngan Mary Grace Duzon graduate sa kurso nga Bachelor of Science in Fisheries. Hirain mga anakin mga parag-uma nga maiha na nga benepisyaryo handar. Ini nga programa ay nagtutuyo nga mabuligan ang mga anak ng Agrarian Reform Beneficiaries nga makatangpo sin kurso agrikultura nga pangisda base maging sandigan hin mas buhi ngan mas progresibo nga sektor ng agrikultura. Ang kadaugan hini nga duha nga scholar ay nagpapakita ngan kakablasan indiri rason para diri maabot ang pangarap. Naglalao mandar ngan ira kalangpusan in magiging inspirasyon han iba pa nga anakan mga parag-uma nga kargado in misyon nga bag-uhon ang komunidad ngan dadun ha kauswagan ang sektor ng agrikultura han nasod. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Daisy, mula Samar, lipat naman tayo sa Leyte. Mahigit 2,000 delivery riders sa Eastern Visayas nakatanggap ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye. Nagpahigayon og dungan nga pagpanghatag og cash relief assistance alang sa mga delivery rider sa nagkalain-laing probinsya ug syudad sa Eastern Visayas niadtong Mayo 27. Sa kinatibukang 2,855 ka benepisyaryo sa rehiyon, 1,124 ang nakadawat sa Tacloban City, 402 sa Ormoc City, 88 sa Biliran, 202 sa Southern Leyte, 536 sa Samar, 346 sa Eastern Samar ug 157 sa Northern Samar. Nakadawat ang matag benepisyaryo og 5,000 pesos nga cash relief assistance isip dinali ang tabang og suporta sa mga delivery rider nga naapektuhan sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana tungod sa kasamtangang energy emergency sa nasod. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Aljon. Samantala mula Kabisayaan, kambyo naman tayo sa Mindanao. Bilang ng mga walang trabaho sa Northern Mindanao, nabawasan. Ang kabuang ulat, hatid ni Romy Kapinpuyan ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Miubos ang ginaganon sa walay trabaho sa Northern Mindanao o Region 10 sa 2025. Miabot kini sa 87,000 gamay ra kung kumpara sa 91,000 itong 2024. Mikanag usab gamay ang unemployment rate sa rehiyon gikan sa 3.8% ngadto sa 3.7%. Anausab sa 64.8% ang labor force participation rate o equivalent kini sa 2.38 million ka Pilipino edad 15 anyos pataas nga naa sa labor force. Bisan panini misaka ang employment rate ngadto sa 96.3% apan mikunod ang gidaganon sa mga naay trabaho ngadto sa 2.29 million gikan sa 2.32 million. Sa laing bahin misaka ang underemployment rate sa 17.1% o 393,000 katrabahante nga gusto pagdugang oras o dugang panginabuyan. Kini nagpakita nga bisan taas ang employment rate, anapay mga trabahante nga nangita og mas maayo og produktibong trabaho. Gikan sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Romy, mula Cagayan de Oro, lipat naman tayo sa Zamboanga.
Farmers and Fisherfolk Servisyo Caravan handog ang mahalagang serbisyo para sa mga magsasaka at mangingisda sa lungsod ng Zamboanga. Si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye. Ofrecer mga importante serbisyo para na mga siyembrador y pescador na syudad de Zamboanga, el Farmers and Fisherfolk Servisyo Caravan del Opisina de Agricultor da syudad. Junto con el otro mga opisina del gobierno local, nacional y privado sector, ya puede servir el caravan a más de 100 mga residente del sitio 4 Ojos Barangay Vitali, aquí na ciudad de Zamboanga recientemente. Uno de mga opisina que participa, Amor Oficina de Salud, que dale servisyo medikal na mga beneficiaryo. Tala también el City Social Welfare and Development Office, que ofrece mga social service assistance, y Office of the City Environment and Natural Resources, que dale mga semilya de mga puno y siembra. El Servisyo Caravan ang uno del mga inisyatiba ng gobyerno lokal para alcanza y asecerca el mga programa y servisyo na mga komunidad lokal na leos mga lugar. Desde na RP Zamboanga iyo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Shirley mula Zamboanga, kawing naman tayo sa Caraga. Bagong PBP hub ng Department of Social Welfare and Development sa Butuan, inilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa komunidad sa rehiyon ng Caraga. Si Dayanara Hake ng RP Butuan sa detalye. Opisyal na nga nagsugod sa pagbutang sa pamilya sa bagong Pilipinas kon PBP Hub ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office Caraga Social Technology Unit dito sa SM City Butuan ning adlawng Lunes, Mayo 25. Ang inisyatiba nagtumong sa pagpaduol sa mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa publiko, pinaagi sa paghatag og mas dali og sayon nga lugar alang sa mga pamilya ug individual nga nangayo og tabang, impormasyon ug suporta sa kaayuhan sa katilingban. Nagunang gi-cater sa PBP Hub ang mga non-monetary program o serbisyo sa maong buhatan, ilabi na katong nakatutok sa kaayuhan sa pamilya, suporta sa psychosocial sa Y support, partisipasyon sa komunidad ug mga interbensyon sa pagpalambo sa katilingban. Ang pag-establishar sa PBP Hub sa usa ka public ug accessible nga lugar nagpakita sa pasalig sa ahensya sa pagpalig-on sa panag-uban ug pagsiguro nga ang mga serbisyo sa pagpanalipod sa katilingban makaabot sa mas daghang komunidad sa tibuok rehiyon sa Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dayanara mula Caraga, kawing naman tayo sa Region 10. Programang pautang sa maliliit na negosyante naging katuwang sa pag-asenso ng mag-asawang negosyante sa Cagayan de Oro City. Si Sheriff Timhar ng RP Iligan sa detalye. Naging katuwang sa pag-asenso ng mag-asawang Jaime at Candelaria Bedro ang Center for Agriculture and Rural Development o CARD Small and Medium Enterprise Bank matapos unti-unting mapaunlad ang kanilang negosyong longganisa at chicharon sa Cagayan de Oro City sa pamamagitan ng pautang at iba pang serbisyo ng bangko. Ibinahagi ni Candelaria na mula sa maliit na loan ay umabot ito sa 100,000 piso na ginamit nila sa pagpapalago ng negosyo, pagbili ng motorela at pagpapatayo ng paupahang bahay at lote, habang ang kinikita nila ang ginagamit sa regular na pagbabayad ng hulog. Dagdag ni Candelaria, dahil sa kanilang sipag at maayos na paggamit ng puhunan, na ipagtapos nila sa pag-aaral ang kanilang mga anak at nakinabang pa ang bunsong anak sa scholarship program ng CARD. Sinabi rin ni Candelaria na lalapit sila sa Department of Trade and Industry upang mairehistro ang kanilang mga produkto at higit pang mapalago ang kanilang negosyo bilang micro, small, and medium enterprise. Samantala, ibinahagi naman ni CARD SME Area Manager Mark Reynald Ordiz na layunin ng kanilang programa na mailapit ang loan, savings, insurance at scholarship services lalo na sa maliliit na negosyante at mga nanay sa mga komunidad. Anya, umabot na sa humigit kumulang 43,000 kliyente na ang kanilang natutulungan, kabilang ang nasa 6 na branch line offices sa Iligan City.
Bukod sa pautang, nag-aalok din ng card ng insurance at educational assistance para sa mga anak ng mga miyembro upang makatulong sa pagpapatuloy ng pag-aaral at kabuhayan ng mga pamilya. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sheriff Timhar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ni Steph Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Magbubukas sa Hunyo ang pasilidad ng Panhua Group sa lalawigan ng Sarangani. Yan ay ayon kay Trade Secretary Cristina Roque. Ang naturang planta ay may halagang tinatayang $1 billion at bahagi ng unang yugto ng mas malawak pang plano ng kumpanyang Chino dito sa Pilipinas. Ayon sa kalihim, inaasahang aabot sa 4,000 ang manggagawang kakailanganin sa unang operasyon pa lamang ng pasilidad. Ang Panhua Group ay isang malaking steel manufacturer sa China na gumagawa ng mga bakal na ginagamit sa sasakyan, konstruksyon at appliances. Sinabi ni Secretary Roque na very bullish ang kumpanya sa pamumuhunan sa bansa at posibleng umabot pa sa $3.5 billion ang kabuuang investment nito sa industriya ng bakal. Noong taong 2018, lumagda na ang kumpanya ng investment agreement sa ilang ahensya ng pamahalaan para sa planong pagtatayo ng integrated steel mill. Samantala, nakipagpulong din si Secretary Roque sa iba pang Chinese firms na interesadong mumuhunan sa renewable energy, manufacturing at food sectors. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, naglabas ang Department of Trade and Industry Small Business Corporation o DTI SB Corp ng 15 million pesos na pautang sa unang batch ng mga transport cooperative at operators sa ilalim ng e-transport loan program nito. Layunin ng programang inilunsad noong Abril na magbigay ng hanggang 2 bilyong pisong pondo para sa pagpapautang na aabot sa 1.5 milyong piso kada sasakyan at hanggang 3 milyong piso naman kada borrower upang masuportahan ang paglipat o transition sa electric vehicles. Kabilang sa unang benepisyaryo ang ilang transport cooperatives tulad ng Guadalupe Market, PM Jeepney Drivers and Operator Services Incorporated at iba pang grupo mula Taguig, Imus, Dasma at Karatig Lugar. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, layunin ng programa na tulungan ang mga maliliit na operator at driver na makapag-transition sa EVs upang magkaroon ng mas matatag na kita at mabawasan na rin ang polusyon. Dagdag pa niya, nakatuon ang Administrasyong Marcos Jr. sa pagbibigay ng abot-kaya at madaling ma-access na financing para sa transport modernization. Maaaring mag-apply ang mga kwalipikadong PUV at TNVS operators na may kaukulang permit sa pamagitan ng SB Corp Money App. Ang loan ay maaaring bayaran hanggang 5 taon, may grace period na 6 hanggang 12 buwan at may interes na 1% kada buwan sa diminishing balance basis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang mga ulat, naglabas naman ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng paliwanag na ang mga jackpot prize mula sa casino at iba pang uri ng sugal ay itinuturing na winnings at saklaw ng umiiral na buwis. Dahil dito sa ilalim ang mga ito sa final withholding tax alinsunod sa tax code ng bansa. Ipinaliwanag ng BIR sa Memorandum Circular Number 57 Series of 2026 na kabilang sa saklaw ang fixed at progressive jackpot prizes kung saan ang halaga ay patuloy na lumalaki habang dumarami ang taya. Ang 20% final tax ay babatay sa kabuang halaga ng napalalunang jackpot, walang kaltas para sa anumang service charge o komisyon. Para naman sa mga non-resident na walang negosyo sa Pilipinas, mas mataas ng 25% withholding tax ang ipapataw sa kanilang mga napalalunan. Ayon sa BIR, lumalago ang industriya ng gaming sa bansa kaya mas dumarami rin ang malalaking jackpot na naipapanalo. Giit pa ng ahensya, layunin ng paglilinaw na ito ang mas maayos at pare-parehong pagpapatupad ng batas sa buwis at pagprotekta sa kita ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nangako naman ang mga tobacco trader na bibilhin ang buong ani ng lokal na tabako mula sa mga magsasaka sa Ilocos Region sa makatarungang presyo na nakabatay sa itinakdang floor prices. Yan ay ayon sa National Tobacco Administration o NTA. Sinabi ni NTA Administrator Belinda Sanchez na kabilang dito ang produksyon ng flu-cured Virginia tobacco sa Abra matapos ang matagumpay na negosasyon noong nakaraang linggo. Nagsimula umano ang serye ng pakikipagpulong ng ahensya sa mga trader at cigarette manufacturer noong Marso upang maiwasan ang posibleng stop buying dahil sa inaasahang sobrang supply ng tabako. Tinatayang aabot sa 5 milyong kilo ang labis na produksyon na mas mataas kumpara sa nakatakdang bibilhing dami ng mga kumpanya para sa 2026 trading season. Ipinaliwanag ng NTA na ang pagdami ng ani ay dulot ng pagtaas ng bilang ng mga non-contracted farmers at suporta ng mga lokal na pamahalaan na nag-udyok sa pagpapalawak ng taniman. Dahil dito, bumaba ang presyo ng tabako ngayong taon bagamat nananatili pa rin itong mas mataas kaysa sa itinakdang floor prices. Samantala, napansin din ang pagbaba ng kalidad ng ilang tobacco leaves dahil sa kakulangan sa irigasyon at matinding init ng panahon. Bilang tugon, hinihikayat ng NTA ang mga magsasaka na sumali sa tobacco contract growing system upang matiyak ang siguradong merkado, mas maayos na kita at sapat na suporta sa produksyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 28 ng taong 2026. Ang US dollar ay 61 pesos and 58 centavos, habang ang Japanese yen ay katumbas ng 39 centavos. Ang Singaporean won naman ay 48 pesos and 24 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 8 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos and 86 centavos. Ang British pound ay katumbas ng 82 pesos and 70 centavos, habang 71 pesos and 63 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 44 pesos and 50 centavos, habang ang Saudi Arabian rial naman ay 16 pesos and 41 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang sports balita. Tumama ng napakahalagang 4-pointer si CJ Cancino sa endgame para itulak ang Meralco Bolts sa 101-90 panalo kontra Token Tex Tropang 5G sa Game 4 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup Semifinals sa Araneta Coliseum. Nakagawa si Cancino ng 17 puntos kabilang ang back-breaking 4-pointer sa huling 1 minuto at 21 segundo na nagpalobo sa lamang ng Bolts sa 97-90 at nagligtas sa kanila mula sa 3-1 series hole. Bagong import na si Patrick Gardner nagpasiklab sa kanyang debut na may 20 puntos, 13 rebounds at 3 assists bago ma-foul out. Susubukan niyang ituloy ang momentum sa Game 5 sa Biyernes. Nag-ambag sina JV Mocon ng 13, Aaron Black ng 12 at Chris Newsome ng 11 puntos. Sa panig ng TNT, nanguna si Chris McCullough na may 24 na puntos at 9 na rebounds, habang may tig-14 na puntos sina RR Pogoy at Brandon Ganuelas-Rosser. Pero sunod-sunod na turnovers ni McCullough at Jordan Heading ang pumigil sa kanilang late rally bago tuluyang sinelyuhan ng Meralco ang 11-point win. Sa naunang laban, pinigil ng Rain or Shine Elasto Painters ang second half rally ng Barangay Ginebra San Miguel para kunin ang 97-85 panalo sa Game 4 ng kanilang serye. Umabot sa 26 na puntos ang pinakamalaking lamang ng ROS, sapat para itabla ang serye sa 2-all at gawing virtual best of 3 ang bakbakan. Pinangunahan ni Jalen Johnson ang balancing opensa ng Elasto Painters na may 13 puntos, 12 rebounds at 4 na assists. Nagambag din sina Gian Mamuyak ng 12 puntos at tig-11 puntos sina Jonard Clarito, Adrian Nocum at Christian Manaytay. Sa Ginebra, kumumada si Justin Brownlee ng game high 27 puntos at 10 rebounds habang may 20 puntos si Scottie Thompson. Pero hindi nila naibaba ang lamang sa single digits at hirap ang Gene Kings mula sa labas, 5 of 23 lamang sa 3. Gaganapin ang Game 5 sa Biyernes muli sa Big Dome. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi na maglalaro sa doubles competition ng Roland Garros sina Victoria Moboko at Alex Ayala matapos makumpirmang hindi na matutuloy ang kanilang unang laban kontra Leylah Fernandez at Diana Schneider sa Court 10. Ayon sa opisyal na schedule, kanselado na ang kanilang debut match at pinalitan na ang duo ni Oksana Selekmeteva at Anastasia Zakharova sa main draw. Walang inilabas na opisyal na dahilan sa pag-atras, ngunit nakita si Moboko na may maraming tape sa kanang balikat nang maglaro siya sa first round singles match laban kay Nikola Bartunkova, posibleng indikasyon na iniingatan niya ang balikat para sa kanyang second round match kontra Czech player Katerina Siniakova. Samantala, si Alex Ayala ay agad na lilipat ng focus mula clay papunta sa grass season. Nakatakda siyang sumabak sa Lexus Birmingham Open, isang WTA 125 tournament sa Great Britain na magsisimula sa Hunyo 1. Ayon sa kampo ni Ayala, patuloy siyang mag-work at magbibuild habang hinahanda ang sarili para sa susunod na yugto ng kanyang season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Pinalakas pa ng Choco Mucho Flying Titans ang kanilang lineup matapos papirmahan sina Don Macandili Katindig at Jewel Encarnacion, dalawang dating stalwart ng Signal sa Premier Volleyball League o PVL. Inanunsyo ng koponan sa social media ang pagdating ng bagong duo. Inaasahang magdadala si Katindig ng matibay na veteran presence at defensive stability, isang kalidad na matagal nang kilala sa kanyang laro. Habang si Encarnacion, na kabilang sa bagong henerasyon ng rising talents, ay magbibigay ng dagdag na enerhiya at athleticism sa rotation ng Flying Titans. Ang paglipat ng dalawa ay bahagi ng mas malawak na reshuffling ng dating Signal Core. Sina Vanny Gandler at Erica Santos ay lumipat na sa Capital One. Si Erin Pangilinan ay nagsuot na ng creamline jersey, habang sina Jel Cayuna at Jackie Acuña ay nagbolster sa lineup ng NX LED. Para sa Choco Mucho, ang pagpasok ni Katindig at Encarnacion ay nakikitang mahalagang hakbang upang mapanatili ang kanilang competitive edge sa paparating na PVL season, lalo na't mas tumitindi ang labanan sa pagitan ng mga top contenders. Sa pagpasok ng bagong dugo at veteranong liderato, umaasa ang Flying Titans na mas magiging buo, mas mabilis at mas handa silang sumabak sa susunod na conference. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal ng kinasal si Gilas Pilipinas star Kai Soto at aktres na Rere Madrid, ayon sa ibinahagi ng aktres sa kanyang Instagram nitong Miyerkules, Mayo 27. Sa video na ipinost ni Rere na nakababatang kapatid ng aktor na si Ruro Madrid, makikitang dinaluhan ng kanilang mga mahal sa buhay ang intimate at emosyonal na seremonya. Nagpasalamat siya sa Diyos sa biyayang natanggap nila ngayong taon, lalo na matapos malampasan ang mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan, pati na ang mga taong nagtangkang guluhin ang kanilang relasyon. Nagtapos kamakailan ang 24 anyos na si Soto sa 2 taong stint sa Koshigaya Alphas sa Japan B-League at nagsimulang makipag-date sa 26 anyos na si Rere noong 2024. Nagpasalamat din ang aktres sa kanilang mga magulang at kapatid na naging malaking bahagi ng kanilang paglalakbay bilang magkasintahan. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, sinabi niyang handa na silang harapin ang buhay mag-asawa habang sabay na tinutupad ang kani-kanilang mga pangarap. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Erwin Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos po ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita sa balitang negosyo at kalakalan na inihatid ni Steph Vicente, kay Leo Magpayo para sa balitang sports, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Ucias at Anthony Pimentel, maging sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at tigtas at pagpalain po tayong lahat.
At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.